Kaya nga sinabi ko sa inyo, submit nyo lahat ng dokumento. Hindi nyo naman sinubmit lahat eh. Yung mga internal nyo sulatan, hindi nyo sinubmit eh. 32 years na ako nasa gobyerno. Napakarami ko ng investigasyon, Mr. Aguinaldo. We will not get to the truth here unless you tell us the truth. I know the amount, so tell me the amount. Yes, Please please. stop, sir. Pepe. Agad. Good afternoon, everyone. Yung 1.6 billion po, sir, is yung budgetary cost amounting to 1.6 billion is not only for the facades and baffles, but also for all the remaining facade Ma'am works that- Banasan, wag tayong maglokohan. Yung sinasabi niyong facade na kasama yung lattice at sun baffles na 1.6, yun ang canvas ni Mr. Molano. Yun ang canvas niya. Way before that, nagbigay sa inyong Hillmarks kung magkano na malayo yung presyo. Your Honor, yung kasama po sa 1.6 ay kasama po yung glass railings kasi ng actually, sir, Ma'am, kung ano mang kasama, okay, 'di ba? Kung gusto mo ng generic na sinturon, gusto ko ng Hermes na sinturon, syempre magkaiba presyo. Wala pa naman akong sinasabing mali dito eh. Gusto ko lang ilabas kung kasama ba to sa core at kung magkano yung unang sinabi sa inyo ng Hillmarks na kaya nila for the facade as designed. 'Di ba? Meron binigay sa inyo na amount, it was less than 1 billion. Tapos i-present nyo sa amin yung 1.7, 1.6. Wala pa tayo doon sa 1.6, bago lang yun eh. 2023 lang yung bago eh. Matagal na binigay yung less than 1 billion, di ba? yung 900 million po Oh, is yun. yung facade sun baffles lang po. Yung 1.6 po kasi na binigay namin for budgetary cost ay hindi lang po yun yung budgetary cost for facade sun baffles. But also, in-include na namin doon yung sa louver windows natin sa may roof deck, yung aluminum framed glass doors natin sa may canopy. I will get to that. Yeah. Kasi sa inyong you did not submit to us yung BOQ nyo, di ba? Did you submit the BOQ, Yusek? Hindi, di ba? Dun sa ano po namin, dun sa sinubmit po naming budgetary cost estimate, meron po Hindi, kami iba ang, breakdown doon. iba ang BCE, iba ang BOQ. Malayo na tayo. Dapat nung start pa lang ng project, may BOQ na kayo, di ba? Oh, Mr. Molano, meron ba tayong BOQ nung start nyo yung project? Your Honors, sa design and build po, wala pong bill of quantities. Paano ka nag-violation order kung wala kang BOQ? So, Di ba in accordance with the law, titignan mo yung BOQ? opo, Oh. ano po yung, kasi design and build po ito, wala pong Ang design and build may BOQ. Wala po. After the DAED, dapat may BOQ ka. May BOQ pag nagawa na po ng Yung DAED. Oh, So after the DAED, may BOQ kayo. Oh, you did not Doon na submit sa- to us. doon na po sa ano sa So kaya nga, so paano ko titignan kung may salamin na nakasama sa 8.9 o wala? Kung hindi nyo ibibigay sa akin yung BOQ. Yun ang punto ko. So mag-a-argue tayo ni Miss Banasan kung bakit 900 lang ang sinubmit, ito 1.6, na hindi naman galing sa Hillmarks yung 1.6. Hindi nyo naman ako binibigyan ng BOQ. Oh. So anong malay ko? Di ba ang salamin sa labas ng building kasama na dapat sa 8.9 yon? Oh. May shell and core ka ba na walang salamin sa labas? Oh. Included na nga sa phase 1. Pero dun sa 1.6 million na sinusubo nyo na gusto nyong pirmahan ko, meron na naman salamin. Kakasabi lang niya, ma'am. Kakasabi niya lang yung salamin. Oh, Glassworks nakalagay. Sir, Mm. yung sa ano po kasi, yung sa phase 1 po kasi, DAED yung version natin doon. Pagdating po doon sa budgetary cost estimate, nagkaroon na po tayo ng proposed revised DAED dahil sa mga Senate-initiated na na revisions. Ngayon po, yung sinabi ko po kanina na aluminum
Aluminum frame glass doors at canopy sa may PAC ay part ng revision yun, sir. Kaya naipasok na siya dun sa budgetary cost estimate. Kaya nga, kung sinagot nyo lang akong diretsyo na 900 million yung sinubmit niya, edi yun nga, yung unang option, yung kay Senator Ping, 900 lang yon. Tapos ngayon, yung bago ako mag-take over, 1.7. So sinasabi nyo nga revision di ba? Hindi pa approve yan, di ba? Hindi pa natin binibid o nine-negotiate yan, di ba? Hindi pa po, sir. O kaya ko nga nire-review. Paano ko i-review kung hindi nyo sasabihin sa akin, sir, 2 fasad ang pwede dito. Pwedeng 900 million na fasad, pwedeng 1.6 billion na fasad. Kaya nga nire-review, di ba? Yes, sir. Oh. Actually, sir, last year, November 2023, nagbigay po kami ng, may letter po kami. No problem, ma'am. Hindi ko pinangungunahan yung desisyon ng predecessors ko, nire-review ko. Hindi ko marireview kung hindi nyo aaminin sa akin na 2 options ang binigay sa Senate, 900 million at 1.6 billion. Yun ang sinasabi ko. Kaya kung magtatanong tayo, di ba, bigyan nyo ako ng diretsyong sagot. Kaya nag-iisip yung iba kung may tinatago dito. Wala ako sinasabing anomalya o irregularity dito. Ang sinasabi ko, sabihin nyo sa amin lahat. Kasi nga, bago na ang Senate President, bago na ang majority, i-represent ko sa kanila. So ayan, si Senator Padilla, ipapakita ko, sir, ang 900 million ganito ang pasad. Ang 1.6 billion ganito ang pasad. Kung sasabihin ni Senator Padilla, ang boto ko, ibigay nyo na lang yung 700 million sa classrooms, maganda na yung 900 million. The decision namin yon. Pero kung hindi nyo aaminin sa amin na meron 900 million, akala namin yung 1.6 billion lang. So babalik ako sa tanong ko, can you submit to me the BOQ after DAED? Yes, Mr. Chair. Submit po namin lahat. Okay. Sige po. So, saan tayo naputol? Sige, go ahead po, sir. So, sorry. So, you made the BOQ after the DAED? Tama? PMO? Tama po, sir? You made the BOQ after the DAED o wala kayong BOQ for the Shell and Core? We made the BOQ after the DAED, Mr. Chair. So, meron. Meron siya. After the DAED, meron. For the 8.9, 8.1 and then the variation order. 8.067. 8.0, sige po. So submit that to me, please. Sa nakikinig, BOQ is, ano yung technical term? Bill of Quantities, no? And any PMO will look at that, di ba? Titignan yung quantities, yung ilan yan, anong quality, magkano, etc. No? Para may idea yung nagpapagawa ng building kung ano ang kailangan. Di ba? Para pag sinabi nyo may variation order o sabihin yung kulang, may basis tayo. Kasi pag walang BOQ, wala tayong basis. So where were we before we were, you were presenting kung magkano ang paid. So 15%. Okay. Yung sa disbursement po of the phase 2 is 356 million pesos. So sir, Which in is terms 50%. of delay, ilan araw na tayong delayed? I'm talking about before Senator Escudero took over, ha? Linawin natin yun, ha? Linawin muna natin yung ngayon. From the time Senator Escudero and myself took over, may delay ba tayo? May hininto ba kami na cost delay? Ang wala lang yung decision sa phase 3, di ba? Yes, Na kahit Mr. Chair. mag-decision kami ngayon, hindi pa naman gagawin yon, di ba? Oh. Medyo makaka-delay po yun, Mr. Chair, kung hindi magagawa. Hindi, kung hindi magagawa. Pero nasa 77% ka pa lang nung una, nasa 15% ka nung pangalawa eh. So we have time to review it, hindi po ba? Yes, Mr. Chair. So I'm saying, dun sa sinasabi, halimbawa ni Senate President, sana bilisan nyo para walang delay. Wala pa ngang delay. Naintindihan kung saan ang bilisan para walang delay. Pero as of now, wala pa hong delay, di ba? Wala pa pong delay yung project as presented po ni... Okay. But before Senator Escudero took over, ilan days na yung delay? Actually... For whatever Yes. reason, for COVID, for plans, for whatever reason, it's delayed, di ba? Yes, Mr. Chair. Delayed talaga. how long na siya delayed?
The Sino- original completion. Ma'am Soledad, you're the project manager now, no? To be fair to you, sir, nag-retire ka, sir, di ba? Yes, Mr. And I hope you have a good retirement. I'm sorry to call you back, pero we really have to get this. Parang si Aguinaldo din yan, kahit na kailangan ibalik din. But ma'am, ilan days na po tayong delay? Kayo ang project manager, dapat alam nyo yan at the tip of your fingers. Dahil po doon sa mga approved variation orders, meron po yung kaakibat na time extensions. So for now po, ang aming as presented po ang aming sa amin pong accomplishment, positive pa po ang aming slippage. Yes or no? You are delayed by 852 days. 852 days po dahil po doon po sa Yes. mga revised. Yes. So ma'am, bigyan nyo kami ng straight answer. Napanood kita sa media eh. Pag dinidepensa mo DPWH, ang galing-galing mo eh. Tapos sasabihin mo sa akin, positive slippage. So kung may manunood na hindi nakakaintindi, ang Opo, ibig sabihin, positive slippage means na di ba, inunahan nyo pa. opo. Kahit pero paano ang po, katotohanan, kahit pa po. Sabi ko nga ma'am, wala munang dahilan. Opo, Wala naman may gusto nung pandemic eh. opo. 'Di ba shutdown tayo, Yes po. 'di ba? So Yes naintindihan ko. Pero hindi totoo walang delay. 852 days na ang delay. Yes, Your Oh. Honor. Pero po yung mga delays na po yun ay dahil po sa mga variation. Yes, may sinabi ba akong hindi justified? Wala Wala pa ako doon, 'di ba? Wala po. Kaya nga ang tanong ko lang ma'am, ilan araw ang delay? Kasi may mga nagpapalabas na dinidelay namin to ni Senator Escudero. Oh, 'di ba? Okay. So dahil sa 852 days ang delay, magkano yung additional cost ng project? So yung po yung variation order na 549 million pesos. Hindi, ma'am. Yun ang variation order. Hindi yun yung dagdag sa delay. Kasi kasama sa variation order, yung gagawin nyo na bago. Opo. 'Di ba? So ang EOT is 78,966 million. Opo. So binayaran natin yan. Can you put that slide? Itong 852 days. So yan ang isang delay at yan ang gastos. Opo. Okay. Escalation is also. Di ba? Wala. Dahil 2 years, wala pa. Wala pa po. Your Wala pa Honor. tayong gastos sa escalation. So Wala that's po, very Your good. Honor. Okay. So doon naman sa design fees. Sign piece po. Design fees, magkanong original na design fee? Ang original design fees po nito is 258 million pesos. To date, magkano ang kailangan natin bayaran na design fee? To date. For every revised design po, meron po tayong kaakibat na design fee po. Yes. So magkano na nadagdag sa original mo is 200, 58 po. 258, Million Okay. po. which is a good price pero it's a little bit on the high side, di ba? Yes po. Oh. Okay. So meaning pag-aagawan to ng designer yung fee na ganito. Kasi medyo for the type of building, it's a good fee. I'm not Yes. saying it's overpriced, I'm saying it's a good fee. Yes. No? sir. So hindi to pakiusapan na fee na parang, boss, 50 million yan, 10 lang bibigay ko, gawin mo na dahil Senate naman to. Hindi, magandang fee to, 258 million. Opo. As of today, with all the variation orders, magkano yung dagdag natin sa design fees alone? Your Honor, computin po muna namin. Hindi, wag na, 170 million, tama ba? 100. More or less, check nyo nga, ang alam ko 170 million, so ibig sabihin, halos dumoble. And then sa phase 3, Mr. Molano, how much ang nire-recommend nyo sa phase 3 na additional design fee? Kayo po nag-submit, di ba, kay Senator Nancy, dun sa sulat nyo ng... Pakigamit yung mic, sir. Hindi ko malaman kasi nilamp sum nyo na ang nilagay nyo... Asan yung 10B? Magkano po? Wala pa ba? Yung 10B? Wala pa. So wala pa naman doble, pero so far in design fees pa lang, 400B na, 400M.
sorry, 430M. Yung sa sinabit nyo kay Senator Nancy, nakalamsam kasi dito general requirements, EAO and design fee 383,700,000. So hindi ko malaman magkano diyan ang design fee, magkano ang EAO at general requirement. Although ang EAO is 0.5%, di ba? Tama ba? So 0.5 ima-minus mo sa 73, so that's about 35 million if my math is correct. So mga sa 350 million, magkano dito ang general requirement, magkano dito design fee? So now, Your Honor, Paano po kayo nakapag-submit ng 381 kung wala kayong breakdown? Tatlong item lang po to, EAO, design fee, general requirement. So how did you come to the 383 million? Oo. Kayo sir nakapirma dito. Yeah, it was just requested to me because Sino ho nag-request? Tell me the truth. Wag ko kayo magturuan. Sabi niyo, it was just requested. So, sino nag-request ho sa inyo? I have your letter here na kayo ho nakapirma. Antonio V. Molano Jr., Assistant Secretary. Oh. Ayan, no? Phase 3 WTC package 7.359 billion recommended for negotiation. Yes, go ahead sir. Clarify po. may I Yes, request ma'am. si Kung nasa inyo ma'am, Ivory, kung nasa inyo sa details. PMO. Pero bakit siya ang pumipirma kung kayo may alam? Kasi po under po kami ni ASEC Molano po, which is ang organizational chart po kasi ng DPWH, ang BSPMC Yes, but po. you do not explain it to the person signing it. Sige lang. Explain ko na lang, Your Honor. Sige. Okay po. I'm Engineer Lanchon po from DPWH. Thank So you. explain ko lang, sir, Your Honor, yung sinasabi po na design fee. As of now, ang ating pong approved na design fee due to revision of plans, due to pagbabago po ito ng plano, 40.9 million. Considering yung ating approved VO3, VO4, and VO5. So tatlo Yes. pa lang po yung And then approved. sa VO6 Yes and po. VO7, phase 1, and Ang then sa VO6, VO1, VO2 ng negotiated, meron din design fees doon, di ba? Yes po, meron pong design And, fee. and if you add it all up, it will come to 170 million, correct? It's simple mathematics. I'm not an engineer. Nag-polisay ako dahil mahina ako sa math. Pero it's simple addition. Sir, as of now po kasi ang naa-account pa lang po natin kasi I'm not sir. talking about accounted. I'm Yes po. talking about nandun yun sa VO nyo eh. Nandun sa variation order kung magkano ang design fee. Kayo na nagsabi na bawat variation Opo. order nyo may design fee. Sir, i-clarify ko lang sir. Iba po yung design fee ng VO, iba po yung design fee ng Yes, phase ma'am. 2. So, ang sinasabi ko Yes ka, po, Your ma'am, Honor. Opo. ang original design fee nyo, kung hindi Yes, tayo nagkaroon ng variation order, po. is 258. Yes po, 258. But dahil sa maraming variation order, Marami, umabot na tayo ng mahigit 400 million. i-correct ko lang sir, Your Honor. Yes, go ahead, po. Yung sinasabi pong dahil sa VO, ay dahil po yun sa maraming design revisions. Hindi po siya dahil sa VO. Kasi ang VO po natin, nagmumula lang po sa maraming design revisions. So kung maraming design revisions, marami po So, VO. sino nakakaalam ng design revision? Si Ma'am Soledad, ikaw? Sige, kung kaya ko pong sagutin. Oh, sige. Ito tanong ko po sa inyo. How could we have avoided those revisions? Hindsight, looking back at all these papers na tinambak niyo sa opisina ko, avoidable, di ba? Yes or no? Sir, sa totoo po, ang ating design revisions, hindi po siya na-foresee kasi ang Okay, I'll correct you there. So your answer is no. No So po. your answer is that we couldn't have avoided it. Okay, now this is my next question. If you made all the revisions before DAED, may VO ba yan at merong bang bayad? Wala. Pati EOT. Wala, di ba? Before DAED, di ba? Oh, pero hindi nyo kinausap ang Senado before DAED eh. Kinausap nyo after DAED eh. That's why nagka-VO ng 800 million. That's why nagka-EOT ka ng napakalalaki. Oh, Your Honor,
Pwede pong i-explain ko po yung site No. naman po. Okay. This is very technical. That's Yes why it po. will be very simple. If Opo. this was a private project, my project manager would have told me, mag-usap muna yung kliyente and yung gagawa ng design before DAED. Because before DAED, wala kang EOT, wala kang redesign fees. Kasi wala pa nga yung detailed architectural and design fee. Ito, sinunod nyo ba to? O dumiretso na kayo from concept to construction documents? Kahit sinong architectural school, kahit anong engineering school puntahan nyo, kahit sinong contractor ngayon puntahan mo, yan ang sasabihin sa'yo. Nanalo yung AECOM sa concept, pupunta ka muna sa schematic, sa design development, kakausapin mo yung end user, tapos pupunta ka na sa DAED. Kasi paano ka makakagawa ng DAED? Hindi mo namang kinausap yung gagamit ng building. Oh. Ang ginawa nyo, kinompute-compute nyo yung di ba? Yung ilan ng empleyado, ilan ng departamento. So hindi nyo alam yung isang departamento, 3 pala director. Yung isang department, isa lang ang director. Yung isang director, ang kaharap niya, computer lang. Yung isa, kaharap niya, 20 tao. Kaya nung in-inspect ni Senate President at kinausap, si Senate President, 3 linggo umiikot dito, bawat floor. Nakita ko mismo. Kinakausap niya yung empleyado, tinignan niya yung plano. Kaya nagrereklamo sa kanya. Na boss, paano nangyari? Ang laki-laki ng building, mas maliit pa opisina namin paglipat. Kaya tayo pa na revision, di ba? Kasi pinag-usap nyo ang Senate at saka ang contractor after DAED. Before DAED, you do not have to pay for more plans. Kasi hindi pa nga tapos yung plano eh. Di ba ang nanalo AECOM sa concept? Concept lang yun eh. Di ba? Binid out nila, nanalo Hillmarks. Hillmarks, kukuha sila ng designer. Ang kinuha nila, IDEA. Ang IDEA, hindi kinausap ang Senado at Senate employees dahil sinabihan daw sila ng PMO, huwag kausapin. Tapusin daw muna yung DAED. Paano mo tatapusin yung DAED hindi pa nag-uusap? You were the project manager then, Mr. Aguinaldo. What do you know about this? How many consultations did you have with the senators and with the Senate staff before DAED? Tama ho ba you were the project manager from day one until mag-retire kayo? Yes, Oh. Mr. Chair. How many consultations did you have with the Senate employees? None, sir. None. How many consultations with the 24 senators? Wala ako noon, nasa DFA ako noon. We do not have consultations with the... Oh, so as project manager, Sec Sadain, that's why I wish that Sec Bunoan was here. Hindi pa niya to panahon. Diba? And ang napakahirap maging secretary. All the way down, mahirap yan. Pero ang project manager, project management office, kahit tignan mo yung MOA, can you put the slide ng MOA? Yung memorandum, yan o. Approve the DAED plans and specifications prepared by the winning contractor for the project in coordination with the SET and define the quality control procedures for design. Yan. Designate a project management team, undertake coordination, provide necessary staff, full-time construction, etc. Kahit i-google mo yung project manager, Yusek Sadain, ang project manager, we could have gotten a private one. Ang kinuha namin DPWH kasi karangalan din nyo to na magkaroon kayo ng ganyang kagandang project. Pero anong ginawa ng project manager nyo? Ni isang consultation, wala. So nagtataka pa tayo ngayon, bakit may RDAED? Oh, because of the RDAED, we're spending more than 1 billion more na unnecessary. So I will correct you, Engineer Lanchon. It could have been avoided. You know how? Yung sinasabi ng teenagers, usap-usap. Usap-usap. Hindi nag-usap. O tell me I'm wrong now. Tell me, Madam Soledad, hindi mo panahon to unless nandun ka na. Oh. Okay po. Because I was transferred to the buildings on July 2022 po. Yes, sir. Ganito po yun. Every time po, yung pong, siyempre meron na pong conceptual design. Yes. Yung conceptual design pong yun, ginamit po yun para sa procurement. Tama po? Hindi po ma'am, wala ka pang procurement dahil wala ka pang DAED eh.
Hindi, sir. So hindi mo pa alam kung ano Sir. you procured the general contractor Yes because it's po. build and design. Yes O tama po. O tama. So, Oh. conceptual design po, yun po ang basihan during the procurement. Yes, and wala pa kayo nun. Opo, wala pa po Oo. ako nun. Sa akin po, yung alam ko po, yung pong, Hindi pwedeng pagkaalam mo, ma'am. Kasi kailangan dito, personal knowledge eh. Oh, sige, Hindi sir. pwedeng akala eh. okay po, yun po ang aking Now, if you're testifying as an expert, okay lang. Pero kung akala o tingin nyo, hindi pwede kasi nga magugulo yung hearing natin. Eh. po, personal knowledge ko po. Okay, ang personal Okay po. knowledge nyo, Personal knowledge ko po is yung from conceptual design na ginamit sa procurement. okay. Yung pong procurement is ang mga participating contractors po ay Yes. gagawa po siya ng Explain natin sa public yun ha. opo. If this was only a build, ibig sabihin sa bidding pa lang may design ka na. Yes po. So, alam mo na yung bill of quantities, alam mo na lahat. Yes Pero po. sa build and design, meron kang framework, may Yes po. concept ka. Yes po. And based on that, you will charge for the design, but you will be the one to build it. yes po. Okay. Okay po. And how do you build the design? Yes sir, Di ba you build the design by talking to the client? yes po. Oh, your project manager already admitted you never talk to the client. But That's why you have so many revisions. ganito. Oh, ma'am, ang RDAED nyo, tapos na? Okay. Sagutin niyo ako. Tapos na ba yung RDAED? Hindi pa. Hindi pa po. Hindi pa. Opo. Ilan buwan na? Magfo 4 years na, di ba? Yes or no? Yes po. Yes. So, mas mahaba pa yung RDAED mo sa term ng congressman. At pagka hindi natin inasikaso to, baka umabot sa term ng senador ng 6 na taon. 4 na taon na yung RDAED mo. Okay po. Na pwedeng walang RDAED kung nag-usap. That's the only point I want to make. So, Okay. tell me if I'm wrong. So, am I wrong? Itutuloy ko muna po. No, ma'am, just tell me. Kasi if I'm right, ano pang dinidiscuss natin? If I'm wrong, tell me I'm wrong, then tell me why I'm wrong. Am I wrong that dapat nag-usap sila bago magdaet? Dapat po Okay. mag-usap muna. Dapat, okay. Opo. Am I wrong na because hindi nag-usap, kaya maraming revisions? Sir, Kasi kung nag-usap before the DAED, hindi mo gagastusan yung yung revised plans at saka yung variation orders. po. Sir, So, correct? yes sir. So, ano pang pinag-uusapan natin, ma'am? Po Hindi, yung gusto ko lang malaman muna, ma'am, kasi 2:30 na. Mahaba yung oras. bibigyan ko na po. Yes, Honor. sige. Okay po. But can you start with your point? What's your point? Am I wrong? Hindi po. Talaga po kailangan mag-usap. And talagang kung nag-usap before DAED, hindi na kailangan yung variation order. Hindi na tayo umabot ng 400 million sa design. Okay po. Okay po, Your Honor. But Okay, tama? Okay. tama po. Okay. So yung pong hindi po para sa sa alam ko po, nagmi-meeting po ang meron po kaming mga meetings na kino-conduct po every week. Meron po kaming project coordination meeting every Wednesday po, which consists po ng SCP and the contractor and the DPWH. Okay, ma'am. Meron Kayo presidente, ako secretary ng DPWH. Sabi ng presidente, ang budget 8.1 lang, naging 8. Ang budget dapat 11 billion, naging 23. Ang sagot ko sa inyo, sir, nagmi-meeting kami every week. Sir, napapag-usapan po doon. Hindi po ma'am napag-uusapan eh. Kasi ang PMO, ang trabaho nyo, kayo ang bantay. Kayo ang technical advisor sa kliyente, sa may-ari. Opo. So kung magtatayo ako ng building sa BGC, may nanalo na contractor, kumuha ako ng PMO, I will pay the PMO 0.5 to 2.5%. It depends sa usapan. The higher it goes, nag-scale down yung fees nila. Opo. Yun ang advisor ko. Boss, usap muna kayo kasi kung hindi, titirahin ka nito sa variation order. Boss, ayusin mo yung escalation clause mo kasi baka mamili ng bakal yan, baka lugi ka. Boss, kung may babaguhin ka pa, 5 anak mo, yung isa dalaga na, baka gusto niya ng sariling kwarto, kausapin mo na. Yan ang trabaho ng PMO. Hindi nyo trabaho sabihin na every week may meeting. Yung SCT, ilan ang consultant namin? 70. Dapat po ang consultant namin wala pang 5. Kasi ang PMO, kaya mo binabayaran. So wala pa ako nakikita sa dami na nakita kong building permit at dami kong gumawa sa Fort Bonifacio na may PMO sila and then may 70 consultants. Di ba? So, hindsight to, ma'am.
Wala namang expert dito dapat sa inyo eh. So what I want to do is finish phase 1 and 2 and decide on phase 3. I cannot if we're going to argue when it's very clear kung saan ang mali at saan ang tama. That's why if ako mali, tell me. Kasi I'm trying to understand it, hindi ako engineer eh. Oh, pero ang turo sa akin and ang training ko lawyer to listen to both sides and then to decide for myself. At ang turo sa akin, pagka yung DAED, dapat nag-usap muna. Bakit naghihinala ang mga tao na may lagayan parati sa variation orders? You tell me. Ako, 32 years na ako sa gobyerno. Dahil siguro, Isa sa unang inimbestigahan ko, yung mga MRT, LRT. Bakit? Sasabihin ng Japan, 1 billion yung pera. Mananalo sa bid, 750 million, ang mura. And then, magva-variation order ng 10%, 825. Magbubulungan yung mga natalo. Eh kung alam namin may variation order, di sana sumalik. Nag-bid din kami ng 750. This was late 1990s. More than 25 years ago. Or 26 years ago. Ngayon, marami nang binago sa procurement law. So ang sinasabi ko ngayon, hindi ko sinasabi may anomalya, pero you have to understand why people think meron. Because kung nag-usap before DAED, we saved the government 800 million pesos. The reason we're spending that much is because we had to keep revising and we're still revising that. And I'm trying to get to the bottom of that. Diba? Can you put on ayan yung chart na I want to put on. Ito ang naging process natin eh. Diba? And then sometimes between project manager na ang DPWH, but minsan, even between the Bureau of Construction and Bureau of Designs, buwan bago lumalabas yung papel, di ba? opo. Oh, Dahil po sa pag-review, dahil po sa ang project ano nga nangyayari yun, ma'am? Kayo na project manager, kayo na yung procuring entity, kayo na yung ano namin, dalawang bureau, aabutin pa rin tayo ng buwan. Tapos sasabihin nyo, ang daming papeles yun. So hindi nyo ba pwedeng reviewin na magkasama? yun po ang proseso, internal process po yun ng And department. let me ask you, tama ba internal process nyo? It cost us 800 million and 852 days delay. Kasi if you tell me tama, baka abutin ng 50 billion tong building na to. Kasi pag sinabi mong tama, hindi natin babaguhin. I'm not here to tell you mali. I'm not here to tell you bakit ganun sa. I'm here to nabaguhin ito. Nandito ako para makiusap kay Yusek Sadayin. Yusek, total, sa inyo naman ang PMO, sa inyo naman ang Bureau of Construction, sa inyo din naman ang Bureau of Design, hindi ba pwedeng mag-usap-usap, magsabay-sabay? Yes, Your Honor. Yun yung sa akin eh. Kasi eto, tignan nyo yung date, 30 months na yung wala pang RDAED. So I go back to my original question. May completion date na ba kayo? For everything, for the whole building. Do you think that our employees care for phase 1, phase 2, phase 3? Do you think the public, do you think the mayor of Taguig cares about phase 1? Tayo lang yun eh. What they care is when are we moving in at kailan ito matatapos? So it's a simple question, yes or no. Ikaw ang project manager, meron na ba tayong completion date? For now po, Wala pa. For now po, Your Honor, ang masasabi ko lang pong completion date, kung ano pong may kontrata ang DPWH. Kaya nga for ma'am, now. ma'am naman, pag nagpagawa kang bahay, kukuha ka ba ng contractor na sabihin, ma'am, saka ko na sabihin sa inyo kailan matatapos ha? Kukuha ka ba ng contractor na ganon? Kukuha ka ba ng project manager? Hindi kita sinisisi, you took over. I'm trying to find the solution. Kung hindi natin aaminin sa sarili natin na problema natin, ni wala tayong completion date, paano tayo uusad? Wala tayong completion date. Di natin alam kung 2026, 2027, 2028. Wala pa ako sinisisi. Yung proseso pa lang ang sinisisi ko. So tama ma'am, wala pa tayong completion date. For now po, wala pa po. Wala pa, okay. And tama ba ako? One of the reasons, eto sa inyong opisina galing to. Lahat ng red, yan ang original schedule. And I have to thank you, Sec Sadain, napadali mo work ko by giving that. Thank you for this. I mean, I'll give you credit where credit is due, no? Nung hiningi kong timeline, that's what I had in mind. Thank you for giving us that, no? Although next time, penging soft copy kasi pinicturean ko, pina-type ko pa ulit eh. Yung kulay blue ba yan o purple, violet,
Yan yung bago. So even before Senator Escudero took place, yan na po yung delay. O, ang problema ko dyan sa Violet, phase 1 lang yan. Di ba? Wala pa yung variation, hindi pa approve yung variation order 6 and 7 ng phase 1, di ba? So ibig sabihin, hindi pa tapos yan, pwede pang umaba yan. Okay. So kasi ma'am, kahit sabihin mong 77%, naalala ko yung isang MMDA chairman, matagal na to, hindi ko na sabihin kung sino. Sabi niya sa TV, napanood ko, 50% ng baha na solve na natin. Pagdating ng June, bumagyo ng husto, ang daming baha. Sinita ko, sir, bakit daming baha? Hindi, yan yung 50% na hindi pa namin na-solve. Hindi ikaw yon, boss. Matagal na. Matagal na yon, matagal na yon. Matagal na yon, boss. Matagal na. So, ito ang point ko, ma'am. Hindi nakaka-comfort sa akin as chairperson of committee accounts ang sabi mo 77%. And I don't blame you. Because if the 1% will take 3 years, then baliwala din. So I'm happy you're saying 77%, meaning it's umuusad. But I want to know how to we get to 100%. Yun ang mission sa akin ni Senator Escudero. Sabi niya, pare, paki-review, pare, pakitignan, eksakto yung presyo, pero pwede bang tapusin natin? Di ba? So yung variation orders na yan, pag hindi natin na-approve, hindi natin natapos, wala din yan. O, ganun din sa phase 2. Sa phase 2, ma'am, negotiated siya, hindi po ba? Hindi siya Yes bid. po. Oh. Bakit naman, ma'am, may variation order pa? Ninegotiate mo na nga rin lang, hindi ka pa sigurado, tapos may variation order pa. So kanino po yun, Sir Aguinaldo, sa inyo o kay Ma'am Soledad na? Yung yung negotiated 2.375 billion. Direktor na po siya noon. Pero sinong PMO nun? Kami pa rin po. Oh, Siya yung director ko. Sir, pakipaliwanag lang sa akin sa pinakasimpleng bagay na hindi sumobrang inom ng kape ko ngayong araw na to. Pero pengi pang isa. Yung Paano po nangyari, sir, na ninegotiate nyo na nga lang, hindi nyo na nga binid, tapos may variation order pa rin kayo? ganito po yung nangyari. Yung proposed negotiated procurement na yon nung inumpisahan po namin yan, time pa ni Senator Lacson. So gumawa na kami ng program for phase 2, that is the negotiated procurement. Sir, yung time ng negotiation, kahit simula pa ng panahon ni Enrile na 100 years ago yon, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, sir, hindi ka dapat pumirma na tapos na yung negosasyon at pumirma ka, panahon na ni Senator Nancy, nang tingin mo may changes pa. Pero Kasi nga, pag hinalaan tayo sa variation order, doon po kasi nagsimula, Mr. Chair, yung pangyayari. Hindi. Bakit? kailan kayo pumirma ng negotiation ng ng phase 2? Hindi ba ito lang 2002, 2003? 2023. 2023. Oh, bakit sisisihin pa natin si Senator Lacson? Hindi ko pa naman- Hindi, sir. Natapos ang term ni Senator Lacson June 30, 2022. Si Senator Lacson, sa tagal ko siyang kilala, never siya na late, ha. Pag-usapan niyo 8 o'clock, 7:45 nandun yon. So wala akong duda pag si Senator Lacson, yung meetings, etc. Hindi ko alam yung ibang senador. Ako, na late ako 10 minutes so nag-apologize ako sa inyo. But ang sinasabi ko nga, sir, 2023 nyo, pinirmahan to, negotiated to. Okay, anong date po ngayon? Kailan yung una yung variation order sa phase 2? Meron pa rin pong Hindi, yung una po, propose. variation order 1. Wala pa pong approval. Kaya nga, kailan nyo pinopose yan? August. August. How many months, ma'am, after the signed negotiated? Ah, 5 months po, sir. Oh. So sa period na yon, hindi nyo naayos para pag negotiate nyo, hindi na tayo magba-variation order. Yun, kaya nga po inumpisahan ko yung kwento kasi nakagawa Hindi, na kami sige ng- sir, submit mo na lang, but eto lang ang punto ko. Ang punto ko, di wag niyo ako mamadaliin sa 10 billion kasi hindi ako ganyan magtrabaho. Ayokong i-negotiate to o i-bid and then every 6 months may variation order. To be fair, kaya may variation order sa mga nanonood at kaya nga may negotiated, precisely nga hindi mo naman nakwekwenta talaga lahat and everything. Pero yung iba napapasok. So katulad ngayon, di ba?
pwede bang i-approve ko yung fit out ng lahat ng iba na hindi pa natin nakakausap yung 2,000 empleyado ng Senado? Oh. So sabi nyo, sir, sana aprubahan nyo na. Paano ko aprubahan? Hindi pa natin natatanong sila. Di ba? O sinong tutulong sa akin sa project management? Kayo ang technical eh. Bakit ko kailangan ng 70 na consultants kung nagbabayad naman ako ng 0.5% sa project manager? Wala pa ako nakikita sa private. Pagpunta kong DFA, pag naging speaker ako, nung naging asawa yung, naging mayor yung asawa ko, simple lang sabi namin, kung gaano ka-efficient yung private sector, ganun dapat ang standard natin. Hindi pwedeng sabihin, pag private kaya yan, pag public hindi kaya. Bad example yon, di ba? Oh, so kasi Sexa din, one thing we have to talk to with our secretary, kaya ba ng DPWH mag-PMO? Kasi I'm sure may papayag mag-PMO for 0.5% sa private sector. May papayag. Na sila, may pangalan pa sila eh. Ang problema, alam mo, sa gobyerno versus public, sa private kasi, pag halimbawa, kumuha ko ng project manager, pumalpak, wala na silang negosyo. Pack up na sila. Eh tayo, magre-retire lang. Di, susunod na DPWH, susunod na senador. So, yun ang problema sa gobyerno. 'Di ba? Na para tayong natural monopoly. Pero hindi tayo pwedeng ganoon. Senate of the Philippine Building 'tong ginagawa natin eh. 'Di ba? Oh, so dahil lumalalim ang gabi at yung iba ay pwede naman pag-usapan, can I put up the 10 billion? Sir. Sir Sadena, sorry po. Dito sa page na sinabi niyong MICA. Okay. Pakilagay